God bless you po sa ating mga kapatid, Brother Preacher, Brother Eugene. Punin po ating mahal na Panginoon, tayo po ay manalangin po sa ating dakilang Diyos. Atin po itaas ang ating mga kamay. Dakilan po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Mahal na Jesus. Hallelujah. We thank you so much, Lord Jesus, for another blessing, Mahal na Panginoon, ibinigay mo sa amin sa araw po ito. Na muli mo kaming dinalan sa lugar po ito. Nataglay po namin ang iyong pag-iingat, ang kalakasan at kalusugan. At salamat po sapagkat muli namin natanggap ang pagpapala spiritual sa araw po ito, sapagkat muli mo na namang pinabadawa sa amin ang iyong napakatamis at banal presensya. Maraming salamat po sa aming pinagpalang banal gawain sa mga naunang bahagi hanggang sa sinundan po nito na kung paano po Diyos ay tuloy mong pinagpala at tinangisan. At sa pagkakataon ito, kami po ay muli pong lumalapit po sa iyo at muli po namin desire na kami po ay muli mong samahan sapagkat darako po kami sa napalagang bagay po ng aming balagawain. Walang iba kundi po kami muli makikinig at mag-aalap ng Ebanghelyo at muli sa ibang lingkod sa ganakin wala akong magagawa. Ang karunuhan sa iyo po nagagaling. Muli, hinihiling ko po na ikaw po muli maglagay ng katagal-salita na po na labas sa aking labi kayo ng pagpapala at ito po maging mabuti panginabang sa lahat mo na magiging takapaginig at patuloy mo akong ilagay po lamang sa iyong likuran at ikaw po lamang ang laging makita ang pulit maluwalhati, mahal na Panginoon. Sa lahat ng tagapakinig, mahal na Panginoon, ibigay mo po sa amin ang lupos na kagalakan. Kasabigan na kami patuloy na makinig ng mainam at higit po sa lahat, buksan mo po ang aming mga puso't pangunawa patungkol sa mga salata upang patuloy po namin itong maunawaan at amin po itong maisabuhay at pangalagaan po namin ang pagsunod sa indakilat banal pong kalooban. Mahal namin pagpalain mo po kami at amin pong inaangkin ang tagumpay namin pag-aaral pong ito, O Diyos, at aming sinasuway ang lahat ng uri na maging hadlang, demons of destruction, and the living doubt, and hero says, it was spirit cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mapagpalang Diyos, mga kapatid. Ang lahat po muna ay magsabi po ng praise the Lord. Amen. At muli po, ang pinakamataas po na pagsamba, pagdakila, karangalan po, kapurihan ay naukol po lamang, walang iba kung sa ating nag-iisa, at pinagpipitagang Diyos sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Purihin po ating mahal na Panginoon at muli ang ating binibigay ang ating ang dubling paggalang po sa ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon at our beloved Honorable Pastor Evangelist Pastor Almeida and to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At patuloy po nating inaalala ang mga pinagpalang mga aral at turo na ito po ay patuloy nating napakikinabangan sa ating buhay na pinagpala sa paglingkod sa ating dakilang Diyos. At nagbibigay din po tayo ng paggalang sa lahat po ng mga beloved children ng ating mahal na pastor. At ganoon din po, pagbati po na isang mapagpalang gabi sa lahat po ng ating mga beloved preachers, to mga beloved co-workers, sa inyo po namin minamahal. At ginigilo po namin mga kapatid sa mahal na Panginoon sa lugar pong ito ng Salog Outstation. Isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating mapagpalang Diyos. Pagpapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at ganoon din po pala yung ating mga kapatid sa mahal na Panginoon from Tabaco Outreach na sila po yung ating nakasama sa araw po ito. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po ay muling mag-aaral po ng salita ng Diyos at muli po ilabas natin yung ating mga Biblia. Tayo po ay muling makibukas sa bawat aklat po talata po na ating tatalakayin, mga minamahal, upang tayo po ay lubos sa pagpalain ng ating dakilang Diyos. At ganoon din po yung ating mga talasulatan, yung ating mga notebook, na ito po ay sulatan ng ating mga talata, mga kapatid. Napakahalaga po nito. Amen. Ito po ay very important din, mga minamahal, na dapat meron tayo nito. Maging wise tayo, mga kapatid, dahil kung tatandaan lang natin, nakakalimot tayo. Amen. Pero kung meron tayong sinulat, ay pag nakalimutan natin, muli nating makikita po yun. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At higit po sa lahat, yabang tayo po ay nandito na rin lamang. Tayo po ay yung ating pong ang tawag nun. Sa nahirapan ako yung Tagalog talaga eh. Yung ating pansin na lang. Yung ating pansin ito natin sa harapan. Amen. Sa ating pakikinig upang tayo po ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon at tayo po ngayon ay magbukas po ng unang talata, mga kapatid, no? Puntahan po natin yung paalala o sulat ni Pablo kay Timoteo. Siya po ay nagpapaalala kay Timoteo upang lalo pang magpakainit si Timoteo
o minomotivate, ini-inspire niya si Timoteo upang ito po ay lalo siyang maging masigasig sa paglilingkod sa Diyos at lalo pa siyang magpakainit sa mahal na Panginoon. Amen? So, puntahan natin mga kapatid, no? Yung sulat ni Pablo kay Timoteo from the book of 1 Timothy chapter 6, verse 6 muna tayo. Dito sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 6. Datapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Amen. Amen. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, sa sulat ni Pablo, bago matapos yung unang sulat niya kay Timoteo, nagbigay siya ng paalala kay Timoteo. Sabi niya kay Timoteo sa kanyang sulat, at i-accept na rin para na rin po sa atin dahil yung Biblia ang ating reference kung paano natin magawa ang kalooban ng Diyos. Tama po ba? Amen. So sabi ng sulat ni Pablo kay Timoteo, sabi dito, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay may malaking kapakinabangan. Amen. Sabi ni Pablo, yung kabanalan daw na ito'y masaya mong ginagawa o pinamubuhay, ito po ay malaki daw po ang benefits po nito. Amen. Malaki ang pakinabang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Malaki daw po ang pakinabang po nito. Look, sabi nga ng Bible in Hebrews chapter 14:26, kung hindi ako nagkakamali, o 14:12 ng 12:14 ng Hebrews, sabi doon, mga kapatid. Sabi doon, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal. Kung wala ito'y sino may hindi makakakita sa Panginoon. Makapag-amen po ba tayo? So yun yung pinaka-goal, mga kapatid. Pero merong pakinabang habang nandito tayo sa lupa. Pag ikaw'y namumuhay na may kabanalan, mga minamahal, ay napakalaki po ng pakinabang. Amen? Actually, mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, ang damit po ay hindi na po pahabaan, paiksian na. Amen? At kinakapusa po ng tela halos sa lahat ngayon, mga minamahal. Pero we thank the Lord, mga minamahal, dahil ang mga Kristiyano po, ang anak ng Diyos, ay yung sulat ni Pablo kay Timoteo ay ating ipinangaral ang ating mahal na pastor. Nalaman po natin na ang pagpapakabanal pala ay merong pakinabang sa buhay ng Kristiyano. Makapag-amen po tayo? Look, mga minamahal, alam niyo po, one time, merong na babae na nakasakay sa jeep at meron namang lalaki nasa harapan niya. Dahil yung kanyang palda ay maiksi. No? Ginagawa nung nasa harapan niyang lalaki, naguhulog ng barya. Tapos dinadampot yung barya. So nagalit yung babae. Sabi ng babae, kayo na ka pa naguhulog ng barya, kaya yung kanyang miniskirt, panay niya ang higit niya. Mga hindi na mahigit kasi nga nakatahi na yun ng ganun eh. Amen? Nagalit din yung lalaki. Sabi niya, nagsusuot-suot ka ng maiksi, tapos magagalit ka. Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. Look, mga kapatid, sa panahon natin ngayon na maraming mga kababaihan na nagagawa ng hindi maganda. Dahil sa panahon na ang tao po ngayon ay hindi namubuhay ng may kabanalan. Sa pananamit, maraming mga tao, mga minamahal na hindi nagkakaunawan dahil sa pamumuhay na may kabanalan sa pananalita. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon sa ating bilang mga Kristiyano, mga kapatid, pila kakaibang ating pamumuhay para sa mga tao na nasa ating paligid. Amen? Dahil ang ating pamumuhay ay hindi na ayon sa panahon natin ngayon. Ang mga kababaihan, ang mga Kristiyanong mananampalataya sa ating kapanahunan ngayon bilang mga Kristiyano sa gawain pong ito, ang mga kababaihan nananamit talaga ng merong kabanalan sa harap ng mahal na Panginoon. Sabi nga, alam niyo mga minamahal, merong mga taong nagtatangka, ito po'y patotoo na isang kapatiran. Hindi ko lang maalala kung saan outstation po ito. Yung merong sister, mga minamahal, na galing ng overnight. Galing siya ng overnight, mga minamahal. That time, umuulan-ulan pa. Yung pala, mga minamahal, yung lugar na yun ay merong nag-aabang na masamang tao na gustong gumawa ng hindi maganda. Yung kapatid natin, siya po isang choir member. Siya po yung naglalakad mag-isa pa uwi at umuulan-ulan pa. At medyo yung dadaanan po niya ay madilim po talaga. So nagre-rebuke na rin po siya. Alam niyo mga minamahal, nung makita siya ng mga taong yun, napagkamalan siyang multo. Kasi nga puti yung kanyang damit, nagtatakbo yung mga minamahal. At nalaman niya kayo ng magahan, mga minamahal, yung mga tao na yon, mga kapatid, na nakita niya ang kasuotan na tumakbo mga minamahal, kinaumagahan na nasa kulungan dahil meron silang ginawang hindi maganda.
Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. So sa ganun pa lamang mga minamahal, meron ng pakinabang sa buhay natin. Sa mga kalalakihan, nung araw, mga kapatid, wala tayong bubili tayo ng damit. Minsan nga, matipid nga daw kasi nga hindi na nagdaramit No? Yun yung buhay natin nung araw, mga minamahal. Pero napakabait ang ating dakilang Diyos dahil nung tayo po matutong may naalala nung kabataan ko, mga kapatid. That time na yung beloved parents ko, sila po nakilala sa gawain ng mahal na Panginoon. Ako po nandun sa bisyo, pag-inom ng alak, paninigarilyo, barkada, sama sa mga fraternity. Nandun ako, mga kapatid, that time. At gusto ko lagi pong, sabi nga mayroon kang hikaw, tapos nun, pinuputol ko pa yung manggas, mga minamahal, ng damit ko. Bibila ko ng t-shirt na maganda, gagawin ko, puputulin ko. At tapos tatagalin ko yung, gagawin ko na, pag pinutol ko na yung mga manggas, gugupit-gupitin ko yung dulo nila. Tapos pagtatarintasin ko yun, pakiramdam ko, napakaganda ng suot ko. Pero sa pagmungitan ng ganong kasuotan, mga minamahal, napagtitripan kami. Napapaaway kami, mga minamahal. Pero nung matuto tayong mamuhay na may kabanalan, mga minamahal, hindi tayo napapaaway, pero bagamat nilalait po tayo, pero ngayon, mga minamahal, nandun yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord, no? At the same time, mga kapatid, imbis na nagagawan ka na hindi maganda, ay pag nakita ka ng mga tao, ba't ko ito pagtitripan? maka-Diyos tong tsura ito, mukhang maka-Diyos tong batang ito. Amen? Mukhang ito ay palasimba. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ni Pablo, mga kapatid, pinapaalam niya kay Timoteo, datapwat, ang kabanalan na may kasiyahan, malaki ang pakinabang. Amen? Nung tayo po ay matutong mamuhay na may kabanalan, hindi natin napansin, tayo po ay lubos na pinagpaalaan ng Diyos. Amen? Nung tayong matuto hindi lang sa pananamit, mga kapatid, sa pananalita, nung araw, wala nga tayong respeto. Pag minuro tayo, magbumura din tayo. Pag binagsabihan tayo na hindi maganda, dodoblehin pa natin yung sinabi niya, minsan triple pa. Pero nung tayo po'y matutong mamuhay na may kabanalan sa pananalita, pagkilos at pananamit, mga minamahal, naging mapayapang ating buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nung araw, mga minamahal, yung mga tao kinakatakutan tayo dahil hindi sa magandang gawain. Amen? Hindi nila kaya tayong irespeto, pero ngayon, mga kapatid, nakikita po nila, mga minamahal, na tayo po ay totoong pinagpala at binago ng ating dakilang Diyos at natuto tayong sumunod sa mamumuhay na may kabanalan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So pangalawa, ano po sabi ni Pablo? Tuloy po natin. From the book of Timothy po ulit, chapter 6, verse 7 up to 8. Ano po sabi ni Pablo? Ito po sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 8. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Amen. Amen. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. No, sinabi ni Pablo kay Timoteo, sabi niya rito, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo. So, ipinapaunawa niya kay Timothy na dapat siya magkaroon siya ng contentment. Amen? Magkaroon siya ng kakontentuhan. Lahat magsabi ng praise the Lord. No, ibig sabihin, mga minamahal, kung pinagpapala ka na ng Diyos niya, ano man yung meron ka ngayon, salamat sa mahal na Panginoon. At kung pagpalain ka pa ng Diyos, maraming salamat pa rin sa mahal na Panginoon. Tatandaan mo, sabi ni Pablo, kahit sa sinabi niya sa 7, sabi dito, sapagkat wala tayong dinala anuman sa sanlibutan ito, wala rin naman tayong mailalabas mula rito. So, ibig sabihin, kahit ano daw po, kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, makatamdaman po natin ang lahat ng bagay sa sanlibutan, at the end of the story, mapapahamak yung ating buhay. Useless din po yun. Amen? Dahil kahit ano man ang maabot ng tao, marating ng tao, maging matalino man ng tao, mga kapatid, maging kilala man sa buong mundo, kilala niyo po yung pinakamayaman ngayon. Kung di ako nagkakamali, si Elon Musk yata yung pinakamayaman ngayon. Amen? Siya na yung pinakamayaman. Pero sabi ng Biblia, at the end of the day, at the end of the story, mga kapatid, pag siya po'y namatay, wala rin po siyang dadaling kahit isa. Amen? Datandaan po natin, sabi ni Pablo sa paalala niya, Timothy, lumabas tayo sa mundo, wala tayong bitbit kahit isa. At aalis din tayo rito, wala tayong bibitbitin kahit isa. Amen? So, ibig sabihin, kahit pala maganda yung bahay mo, wala naman palang pakinabang yan pag namatay ka. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo,
Kung ikaw ay may pagkain at pananamit, maging kontento na yon para sa iyo. Amen? Dahil tandaan natin mga kapatid, aanuhin natin ang kayamanan sa sanlibutan ito. Pero tungo naman tayo sa walang hanggang kapahamakan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So tuloy po natin mga kapatid. Sabi niya dito sa 6, 9 hanggang 11. Ang unang sulat ni Pablo ayon kay Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 11. Ganito po ang pagkasabi. Sa 9, datapwat ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay sinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Sa 11, datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Amen. Amen. Palapakan natin ang mahal ng Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, sabi ni Pablo kay Timoteo, datapwat ang nagsisipagnasang yumaman ay nangahulog sa tukso, sa silo, sa maraming mga pita ng hangal at nakasasama na siyang naguhulog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa lapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na nagnanasas ng iba, nasa pagnanasa ng iba ay nagsisinsay sa pananampalataya at tinutuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. So pinapaunawa niya kay Timoteo na wag na niyang nasaing yumaman pa. Makapag-imin po tayo? Kaya nga sabi niya nung una, magkaroon tayo ng kakontentuhan. Amen? Andan po natin, pag ikaw po yung anak ng Diyos, hindi na-desire ng puso mo na yumaman ka dito sa lupa. Amen? Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon in Matthew chapter 6, I think 19 yata yun. Sabi doon mga kapatid, ng mahal na Panginoon, mag-ipon ka ng kayamanan, huwag dito sa lupa. Amen? Saan daw tayo mag-iipon ng kayamanan? Saan tayo magpakayaman? Sa langit. Dahil daw po yung kayamanan na iipunin mo sa langit, hindi pwedeng nakawin ninuman, hindi pwedeng sirain ng tanga, hindi pwedeng kalawangin, doon ay mananatili. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, ang pinakamaganda po nun, mga kapatid, pag ikaw po yung nag-ipon ng kayamanan sa langit, para lang din po sa bangko yan. Pag nag-ipon ka ng pera sa bangko, nag-i-increase po ito. Amen? At dating yung araw, makukuha mo yung tubo nito. Sa atin, habang nag-iipon tayo sa langit, biblically naman, sabi nga ng mahal na Panginoon, pag ginagawa mo yung kanyang kalooban, so ibig sabihin, pag ikaw'y gumagawa ng nais ng Diyos, sign po yan na nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. At pag ginagawa mo po yun, sabi ng mahal na Panginoon, dito pa lamang sa lupa, pagpapalain ka na niya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pagtabihin natin, pagpapalain ka at yumaman. Magkaiba po yun. Amen? Tandaan po natin, hindi sinabi ng Diyos na tayo magpakayaman sa libutan ito. Kundi sabi ng mahal na Panginoon, tayo ay pagpapalain pag sumunod tayo sa Kanya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, mga kapatid, huwag mo nang nasaing yumaman sapagkat maraming taong mayaman na yung kanilang sarili tinutuhog ng maraming kalumbayan. Naging yung kayamanan ay naging ugat upang sila po'y gumawa ng masama, no? Upang sila po'y makapanakit ng tao, mga minamahal. Nandun na lahat. Amen? Sabi ni Pablo, ang pag-ibig sa salapi ay ugat lahat ng uri ng kasamaan. Maraming nung araw, may kakilala akong tao nung araw, nung hindi pa naging mayaman, walang alam na bisyo. Walang alam na sugal. Nung yumaman na, nalulong sa bisyo, nagkahiwalay silang mag-asawa dahil sa grabing bisyo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngayon, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, pag ikaw po'y anak na ng Diyos, hindi mo na desire na ikaw yumaman, kundi ang desire mo, ikaw ay patuloy na makapaglingkod sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, sabi ng Biblia, mga kapatid, tandaan po natin, mga minamahal, pag ang isang Kristiyano, mga minamahal, ay nag-asampang yumaman, mga kapatid, ay tandaan po natin, mauuwi tayo sa kapahamakan. Amen? Ang desire lang po ng Kristiyano, siya po ay pagpalain. Sabi nga ni Pablo kanina, kung mayroon tayong pagkain at pananamit, masayahan na po tayo doon. Amen? Pero we thank the Lord kung dagdagan pa ng mahal na Panginoon. Dahil sabi nga ng Biblia, pag inunan natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, all these things shall be added unto you.
Amen? So, may pangangailangan tayo, mga minamahal. At alam po ng Diyos, mga kapatid, kung ano ang kakayanan mo, ano ang kailangan mo, at ano pa yung gusto niyang ibigay niya sa. At tandaan po natin, pag gusto kang pagpalain ng mahal na Panginoon, wala pong pinipiling panahon po yan. At wala ding pinipiling sitwasyon. Amen? Kahit nasa panahon ka pa ng grabing pagsubok, pag sinabi ng mahal, pagpapalain na kita, pagpapalain kita. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid, huwag na nating desire na yumaman pa tayo. Bagamat tayo po nandito pa sa lupang ito, mga kapatid. So naghahanap buhay tayo, nag-aaral tayo. Amen. Meron tayong mga negosyo, ang desire lang po natin, continuous lang upang tayo patuloy na magamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Maraming mga mananampalataya dahil sa desire po nila na yumaman, magkaroon ng mas maganda pang buhay sa mundong ito. Nasaan na po ang ilan? Amen. Ang ilan, madalang ng dumulo. Ikwento ko po sa inyo. May isang kapatid sa mahal na Panginoon. Unang-unang matagal ng kapatiran. Dati rin po siya nasa major testimony natin sa gawain. Pero ngayon wala na. Yung kapatid nating ito, yung dating kapatiran na ito, mga minamahal, nung araw siya po ay walang-wala, mga kapatid. Dati rin siyang pulis kung doon ko nagkakamali. Walang-wala siya. Kasi nakakilala sa mahal na Panginoon, may sakit siyang psoriasis, mga minamahal. Pinagaling yun ng mahal na Panginoon. So ginagawa niya, mga minamahal, lagi siya doon pag may gawain sa Marikina, sa Amoranto, sa Barte, mga kapatid, lagi siya doon sa harapan. Grabe magpuri yun, mga kapatid. Talaga namang umuusok dahil sa Marikina. Lupa yung sa may oval, mga minamahal. Talaga naman pag naglulukso yun, umuusok yung nag-aano yung alikabok pagka mainit, mga minamahal. At lagi siyang maaga para tumulong sa gawain ng mahal na Panginoon. One time, mga kapatid, lumapit siya sa mahal na pastor. Gusto ko pong magkaroon ng pagkakakitaan. Pinag-pray ng mahal na pastor. Pinagpala, mga minamahal. Amen? That time, mga minamahal, siya po yung nagkaroon ng isang nagkaroon siya ng fiscade, mga minamahal, sa dako ng Siargao, at siya nagkaroon ng yung malalaking mga bangka na panghuli ng isda. So, sa panahon na yun, mga minamahal, malaki ang kanyang kinikita. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pero the day nung wala pa siyang pagpapala, mga minamahal, wala pa siyang negosyo, mga kapatid, lagi siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Miyerkules, Biyernes, Linggo, minsan kahit wala ordinary din, nasa pastoral sa Sobarte. At maaga pa siyang dumaring sa gawain, tumutulong sa mga manggagawa. Nung siya po'y pinagpala na, mga kapatid, at nag-asampa na yumaman ng yumaman. Isang araw, mga minamahal, hindi na dumadalo ng Miyerkules. Dumating yung Friday, mga kapatid, doon na po siya sa may sasakyan niya natutulog, naka-aircon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dumating yung time, yung linggo na wala na. Hanggang ngayon, wala na po siya. Totoo pong sabi ng Biblia. Kaya sabi ng Biblia, niremind po tayo bilang mga Kristiyano, huwag na nating niyasaing yumaman pa. Kundi ipag-pray natin sa mahal na Panginoon, kung ano ang yung kalooban kung pagpalain mo ko, ikaw po ang nakakaalam. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Look, sabi nga ni Pablo, ay Timothy, kung may pagkain ka at pananamit, enough na yon. Ang importante, nakapagpatuloy ka sa paglilingkod sa ating dakila at napakabait na Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po ng 1 Timothy uli, 6:12 naman po tayo, mga kapatid. Mula dito sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 12. Ang sabi, makipagbaka ng mabuting pakikibagbaka ng pananampalataya. Manangang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Amen. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. So sabi ni Pablo, mga kapatid, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Amen? Tayo daw po'y makipaglaban ng mabuting pakikipaglaban sa mababaw. Amen? Ng pananampalataya. Napakinggan natin yung patotoo kanina, mga kapatid, no? Required sa kanila na gawin yung bagay na yon. Pero nanatili po siya sa feet po niya sa mahal na Panginoon. Amen? Alam niyo yung kainatnan, alam niyo yung mangyayari, alam na yung mangyayari talaga. Pero sabi nga ng Biblia, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nang pananampalataya, manang ka sa buhay na walang hanggan. Ano ang sabi niya? Bigyan mo ko ng isang magandang rason. No, ang sagot lang niya, simple lang. Para po magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nung sabi nung one time, mga kapatid, sabi nung boss na kapatiran, pwede bang sa linggo, wag ka munang sumamba.
pumasok ka kasi kailangan kita. Sabi niya, boss, hindi talaga pwede kasi kailangan ko dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Sabi ng boss na, hindi kita mapipilit. Dumating na naman yung another week, mga kapatid. Sabi ng boss niya, sa linggo, pumasok ka. Gagawin kong doble ang sweldo mo. Kasi kailangan talaga kita. Sabi niya, boss, pasensya na po talaga. Mahalaga po sa amin ang pagsamba. Amen? So mga kapatid, walang nagawa yung boss niya. Pagdating ng linggo, sumamba siya, pumasok na naman siya ng Monday. Bumating na naman yung Sabado, sabi ng boss niya. Pag hindi ka pumasok bukas ng linggo, wala ka nang babalik ang trabaho sa Lunes. Hindi siya umimik, mga kapatid. After ng Sabado, paggawa ng sweldo, umuwi na siya ng bahay. Ang ginawa niya, nagpuri siya pagdating sa bahay. Pagdating ng linggo, dumalo siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? At pagdalo niya mga minamahal, expect niya na sa sarili niya, Monday wala na siyang trabaho. Hindi siya pumasok. Amen? Yung sabi ng boss niya, wala ka nang babalik ang trabaho. Kaya ang ginawa, hindi siya pumasok, mga kapatid. Dumating yung Martes, dumating yung Merkules, dumating yung Webes, tumawag yung boss niya. O, ba't di ka pumasok? Hinintay kita ng Lunes, di ka pumasok. Sabi mo, boss, pag hindi ako pumasok ng Linggo, wala na akong trabaho ng Lunes. Sabi niya, ikaw naman, sinusubukan lang naman kita. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hello, mga kapatid, ano? Ang isang Kristiyano, mga minamahal, siya po'y nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, mga kapatid, ito yung bagay, mga minamahal, na parang imposibleng mangyari. Pero dahil sa faith mo sa mahal na Panginoon, yung imposible nagiging posible dahil sa ating dakila at napakabait na Diyos. Na yung mga bagay, mga minamahal na sa mga tao, parang hindi ka nila maintindihan. Pero dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng mahal na Panginoon, nagugulat ka na lamang, ikaw ay pinagpapala ng mahal na Panginoon. At yung bagay na hindi mo inaakala na mararating mo yung bagay na yun, yung pala ay pinagkaloob na Diyos. Dahil saan? Sa pananampalataya. Lord, mga kapatid, kung babalikan natin, sabi ni mahal sa mga lagad, kung kayo ay magkakaroon ng kasing laki ng butil ng mustasa ng pananampalataya, magagawa niyong palipatin ang bundok dito, mula dito hanggang doon. So gaano ba kalaki yun? Napakaliit lang. Amen? Hindi yung literal na bagay, mga kapatid. Kundi mga minamahal, pag ikaw po'y merong pananampalataya sa mahal na Panginoon, ginamit mo po ito. Ito'y ginawa mo nga, naging sandata mo ito sa pakikipagbaka mo sa sanlibutan ito. Mga kapatid, tandaan po natin, kahit napakahirap ng sitwasyon, magugulat ka na lang, ikaw ay nilalagay ng Diyos sa maluwag na dako at ikaw ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At ang sabi rito, mga minamahal, manaang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harap ng maraming mga saksi. Sabi ni Pablo kay Timoteo, manaang ka sa buhay na walang hanggan, dito ka tinawag. Amen? Ganun din sa atin, manatili daw po tayo sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Dahil dito tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Amen? Ulitin ko po, sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang sulat sa Juan, you have not chosen me, but I chosen you. Amen? Nandito tayo ngayon, hindi natin gusto. Kundi ang may kagustuhan, walang iba, kundi ang mahal na Panginoon. Nung araw, kinakaladkad ka pa nga ng nanay mo. Dumalo ka, ayaw mong dumalo, di ba? Amen? Sinisiran ka ng asawa mo, ayaw mong dumalo. Galit na galit ka pa. Pero ngayon, nandito ka na, umiiyak ka na sa kagalakan sa mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, you have not chosen me, but I've chosen you. Pinili ka kasi ng Diyos. Amen? Kaya sabi ni Pablo, mga kapatid, sabi ni Pablo, manahan ka sa buhay na walang hanggan. At ang gawin mo, sabi ni Pablo, habang nakikipagbaka ka, ipahayag mo. I-share mo daw, mga kapatid. No? Ikwento mo yung ginawa na himala ng Diyos sa iyo, yung pagpapala ng mahal na Panginoon sa iyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ipabalita mo, katulad ko, araw ng gawain, mga kapatid. Pag tinawag ka magpatotoo, pag nilista ka magpatotoo, huwag ka pong mahiya. Isa pong malaking karangalan na naging bahagi ka upang maipahayag mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Huling dalawang talata, mga kapatid. Puntahan natin yung 1 Timothy ulit, chapter 6:19 at 2 Timothy chapter 1 and verse 12. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 19, sinasabi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tulay na buhay.
upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So sabi ni Pablo kay Timoteo na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay at tunay na buhay. Sabi ni Pablo, meron tayong tunay at totoong buhay. Hindi dito sa lupa. Amen? Sabi ni Pablo, makapanangan sila doon sa tunay na buhay. Kaya sabi niya, mga minamahal, sila'y magtipon, no? Kailangan pala nating mag-ipon. Muli po, sabi ng mahal na Panginoon, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa, kundi mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Ito yung ating magiging dahilan kung bakit tayo isa sa karapat-dapat na magmana ng buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi niya, patandaan mo, sabi niya kay Timoteo, para makapanangan sila sa tunay na buhay. Ngayon sabi ng ikalawang Timoteo, huling talata, 1:12. Ang ikalawang sulat ni Pablo ayon kay Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 12. Ganito po ang pagkasabi. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yaong aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking pinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yaon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kilala ba natin ang Diyos, mga kapatid? Kilala ba natin ang mahal na Panginoon? Amen. No, sabi ni Pablo, mga kapatid, minomotivate niya si Timoteo. Sabi ni Apostol Pablo, sabi niya kay Timoteo, mga kapatid, dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya. Sabi niya, hindi ako nahihiya. Nagtiis siya, mga kapatid. Sabi niya, nagtiis ako, pero hindi ako nahihiya. Sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan. Naglilingkod si Pablo sa Diyos na kanyang kilala talaga. Makapag-amen po tayo? Walang pagkanilangan. Pinagmamalaki ni Pablo kay Timoteo upang si Timoteo, ganun din ang kanyang gawin. Sabi niya rito, mga kapatid, kilala ko ang aking sinasampal at lubos akong naniniwala. No? Grabe yung kanyang diin kay Timoteo. Lubos akong naniniwala. Siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya. Ano yung pinagkatiwala ni Pablo sa mahal na Panginoon? Walang iba kundi yung kanyang buhay. Amen? Sabi niya, lubos akong naniniwala. No? Sabi niya rito, mga kapatid, siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. So, ibig sabihin, mga minamas, pinapaunawa ni Apostol Pablo kay Timoteo, ganun din sa atin sa oras na ito. Kilala ni Pablo ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran at ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay. At ang sabi niya, mga minamahal, dahil naniniwala sa, hindi lang naniniwala sa, kundi lubos siyang naniniwala na kung dumating man yung araw na kunin ng Diyos ang kanyang buhay, siya'y kayang ingatan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din sa atin, mga kapatid. Muli, mga minamahal, napakaganda ng mga sinabi ni Pablo. Tayo po'y masihan kung anong meron tayo. Ang pamumuhay na may kabanalan, may pakinabang, huwag na nating nasaing yumaman pa. Amen? Dahil kung nanasain pa natin, baka mahulog pa tayo sa kapamakan. Kundi sabi ni Pablo, makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. At ang sabi ni Pablo, magtipon tayo, mga kapatid, no? Ng kayamanan na ito'y magiging daan upang maging ano natin sa mahal na Panginoon. Upang makapanangan tayo sa tunay na buhay. At ang sabi ni Pablo, in-encourage siya sa Timoteo, at ganoon din sa atin, nagtiis din siya. Amen? Kung tayo nagtitiis ngayon, nagtiis din siya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ni Pablo, mga minamas, sapagkat lubusang naniniwala at nananampalataya yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay kaya siyang ingatan hanggang sa araw na darating. At ganoon din tayo, mga kapatid. Kilala natin ang ating Diyos. Siya Diyos na buhay at makapangyarihan. Diyos noon, ngayon at mananatili magpakailanman. Kaya sa gabi po ito, mga minamahal, muli, mga kapatid, iabili natin ang ating sarili sa mahal na Panginoon. Ano man ang meron tayo, pasalamatan na natin sa Diyos at lumakad tayo at makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. Tumayo po tayong lahat, mga minamalawitan natin ang mahal na Panginoon. B. Ikaw niya
to your marvelous light. Together in your kingdom, we will work until you come. We offer to the master call. To reach out in the dark, I want to be worthy of you, worthy of your calling, to be worthy of you. I set myself to serve you. I offer up my head to work your plan. For in your wisdom I understand you're calling to be worthy of you. Hallelujah, hallelujah. And in your call for service, and I'm willing to obey. And that without your spirit, Lord, and all my labors are in vain. So take away my burdens and all my sin within. For how can I go and work for you when my life is not in you? I want to be worthy of you, worthy of your calling, to be worthy of you, and send myself to serve you. I offer up my hand to work your plan, for in your wisdom I understand you're calling to be worthy of you. I want to be worthy of you, worthy of your calling, Lord, to be worthy of you. Send myself to serve you. I'll run my hand to work your plan, for in your wisdom I understand you're calling to be worthy of you. I want to be worthy. Uli ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Sa gabing ito, mga kapatid, muli mga minamahal, ipinapaalala ng Apostol Pablo ang kalagahan ng ating paglilingkod, mga minamahal. Hindi man tayo karapat-dapat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Muli ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nilalakay, makipagbaka tayo ng mabuting pakipagbaka. Makontento tayo kung anong meron tayo na ibinigay ang mahal na Panginoon. Huwag na nating nasayang pa, mga sanlibutan ito, mga minamahal. Ipagkatiwala natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ang ating mga buhay. Sa pagkilala natin siya, sa ang Diyos, mga minamahal na buhay nating pinaglilingkuran. Hindi ba tayo karapat-dapat, mga minamahal? Hallelujah. To serve you, I offer up my hand to work your plan. With your wisdom I understand you're calling to be worthy of you. I want to be worthy of you. Hallelujah. Worthy of your calling, Lord, to be worthy of you. And set myself to serve you. I offer my hand to work your plan. With your wisdom I understand you're calling to be worthy of you. I offer my hand to work your plan. For in your wisdom I understand you're calling to
po ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa gabi pong ito, mga kapatid, ipinapaunawa sa atin, mga minamahal, ang kahalagahan ng ating ginagawang paglilingkod na ito. At tandaan po natin, mga kapatid, hindi mawawalan ng saysay ang ating ginagawang paglilingkod na ito. Dahil ang Diyos ay may nakahanda para sa atin, mga minamahal. Sabi nga ng ating tinalakay ngayon, mga minamahal, kilala natin ang ating Diyos na sinasampalatayanan. At alam natin, yung ating ipinagkatiwala sa Kanya, walang iba kundi ang ating buhay, ang ating mga sarili, ay kaya niyang ingatan hanggang sa araw na darating. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon. Dakila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpupuri, nagpapasalamat. Alam po namin, mahal na Panginoon, kung titingnan ang aming mga sarili, kami po hindi nakaabot sa pamantayan dahil kami po, Diyos, ay may mga makasalanan. Ngunit sa bagat bayaya, di man kami karapat-dapat, mahal na Panginoon. Minarapat mo upang kami, O Diyos, ay kalugdahan, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa pribileyo ng kaligtasan ibinagkatiwala po sa amin. At sa oras na ito, muli, mahal na Panginoon, aming inahabilin ang aming mga sarili. Dahil walang ibang makapag-iingat nito kundi ikaw po lamang, mahal. Panghawakan mo po kami. Turuan mo kami na magkaroon ng contentment, mahal na sa lahat ng bagay na meron kami. Nasain namin hindi ang kayamanan sa libutan ito, kundi ang kayamanan din sa langit, sa buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon, turuan mo kami makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Manahan kami sa buhay na walang hanggan. At maipahayag namin ang iyong kabutihan sa harap ng maraming magiging saksi pa. Mahal na Panginoon, panghawakan mo kami sa sarili pagbabalik. Mahal na Panginoon, ito pong aming samud na langit. Sa nudalangin pagluhod ng iyong propeta sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ulo. Ang kalawang kamay sa parte ng ating nararamdaman. Siyempre man po kami magkaraputang may sabihin natin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa matamis at marinig na pangalan mo po ay mapagpalang Diyos. Sa oras na ito, muli kami malapit na rito po, Diyos, ay yung salita at pangako. Hallelujah. Ilatag ka aming mga pandamang bigyan ng katugunan. Ipatoy kami sa may karandam mo. Yung pagalingin ka sa unad na langit paglood ng aming malapasto. Nananampalataya po kami. At aming sinasabay po yung mga karamdaman sa yung mga nakdemonyong karamdaman sakit sa puso, asa, madiabetes sa buso po, naglatrangkaso, rayuma, high blood, skidis, karamdaman na panahon. Asaw, sin panalamig palapay mga problema, mga problem, financial problem, family problem, bisolin Jesus name. Hallelujah, mga kahinaan, pag-uwiso, pag-ubura, Panginoong anak, by the blood, God's last of the plus, last of the escobetus, kasaw, sin mo ng mga karamdaman, gumaling ka sa pangalan ni Jesus, pananakit ng katawan, trangkaso, anumang karamdaman dalang panahon, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. At ate pong itaas ang ating dalawang kamay at sabay-sabay po tayong lulukso ng 3 verse 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. Nagbensyo po mga kapatid at nakabalik po tayo sa ating mga kinupuan at tayo pinatapos sa ating pag-aaral, pagkinig sa salita ng Diyos at muli iniwan ko po sa inyo. We love in the Lord but our dear Jesus love us all. Aking yung pagkakataon sa ating Amen. Purihin ang malapinoon. God bless you po sa ating live preacher, Brother Mikoy. Palagpagan mo natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. At bago tayo dumako mga minamahal sa mga susunod na announcement, tayo po akin po muna pinapaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Doble paggalang, pagrespeto sa ating mahal na magulang sa Panginoon at patuloy pong pag-alaala sa pangaral at pagtuturo ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida at ng beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. At pagbati, pagrespeto sa mga beloved Almeida children, sa lahat ng mga mangaral, manggagawa ng mga Pinoon, sa inyo pong lahat magandang gabi po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay patuloy bago tayo dumago sa mga announcement. Tayo po ay muling magkuha ng special love offering mga minamahal. Ito pong kinukuha, ito po ay ating idadagdag mga minamahal sa pang-upa ng sasakyan patungo mo sa dako ng Maynila. Ito pong midweek service at Friday service mga minamahal na love offering. Iniipon po natin ito mga minamahal. Kaya atin po munang ipanalangin bago po tayo magliko mga minamahal. Ako na lamang po ang manalangin. Praise God. Hallelujah. Mapagpala at dakila po namin ang masalangit sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Sa muli kami po narito mahal na Panginoon sa pagkakaloob ng aming mga special love offering. Mahal na Panginoon, patuloy pong pagpalain
ang lahat ng bukas palad, mahal na Panginoon, na patuloy nagsusuporta sa iyong gawain, pagpalain mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, maging sa walang maibigay, subalit nagnanais silang magbigay, mahal na Panginoon, dahil sa kawalan. Ikaw po, mahal na Panginoon, ang magbigay ng mga pagkakakitaan, mahal na Panginoon, bigyan mo silang matrabaho, pagpapala, ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, upang sila rin po maging kabahagi, mahal na Panginoon. Hallelujah, at dalangin namin siya, Diyos, hallelujah, sawayin mo po ang lahat ng sari-saring mga mananakmal sa lahat ng mga hanap buhay, negosyo, pinagkakitaan ng mga anak sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangunat panalangin ng iyong mga nilesan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa gawain ng Diyos, nais mong ika'y pagpalain ng Diyos. Halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsapay, papupuri. Halina't magbigan sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalain lubos. Halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsapay, papupuri. Halina't magbigan sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalain lubos. Halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsapay, papupuri. Kasabay ng pagsapay, papupuri. Kasabay ng pagsapay, papupuri. Amen. God bless you po, mga minamahal, sa patuloy mo pagkaloob. Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. At tayo po tuloy-tuloy ng mga minamahal sa ating po mga announcement. Praise God. Hallelujah. Sa darating po na Biyernes, mayroon po tayong pananambahan, mga minamahal, Friday service. Nag-umpisa po tayo ng alas 5 hanggang sa matapos, mga minamahal. At sa darating na linggo, mga minamahal, Holy Supper po natin dito sa Salog. Amen. At hanggat maaari po, mga minamahal, makapag-alay na po tayo ng pag-ayuno para po sa nalalapit na 50-year church anniversary. Amen. At mga minamahal, kung maaari, praise God, hallelujah. Kung hindi pa po tayo makapag-aalay ng ayuno, mga minamahal, mag-join po tayo ng puri dito, mga minamahal, tuwing hapon, para na rin po sa atin yan, mga minamahal. Amen. Praise God. Kung wala naman pong importante na mga ginagawa, total gabi naman yan, mga minamahal, at least makahabol-habol po tayo ng pagpupuri dito sa bahay sambahan. Mayroon naman pong palaging nagpupuri, mga minamahal. Amen. Sa ating pong pagsusumikap, doon naman po tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating pong special love offering, mga minamahal, praise God, na ating kinukulikta, nililikom, iyan po yung ating idadagdag, mga minamahal, dito sa ating, mayroon na po tayo rito 4,607 simula nung tayo po yung mag-umpisa. Kasi yung linggo, mga minamahal, na SLO, special love offering, iyan po yung ginagamit natin dito sa bahay sambahan. Amen. Yung Friday at Wednesday, nagkaroon na po tayo ng ipon na 4,607. Hindi pa po yung kasali yung ngayon, mga minamahal. Amen. At patuloy po tayo manawagan, mga minamahal, na yung mga hindi pa po nakapagpalista para po sa sasakyan na ating kukunin, magpatala na po tayo, magpalista na tayo dyan, mga minamahal, para malaman po natin kung ilang bus yung kukunin po natin. Amen? At doon po, mga minamahal, kapag tayo po yung negotiate na sa may-ari ng bus, kinakailangan din pong mag-down payment dyan, mga minamahal, at least kalahati. Amen? Kaya kung nais natin ng aircon, pwede rin, mga minamahal. Amen? Pero kung ayaw po natin ng aircon, ordinary, mga minamahal. Total, ang bus ng bubis, mga minamahal, kahit ordinary, magaganda, mga minamahal. Kaya pupunta, mga minamahal, by next week o
bago kalahati ng buwan, mga minamahal, makikipag-negotiate ng mga minamahal sa bus company para makapagkuha ng sasakyan. Kaya kinakailangan po makapagpalista na tayo dyan, mga minamahal. 2 araw na crusade, mga minamahal, February 8 and 9. Amen? Kaya hindi naman po, mga minamahal, tataas ng 2,000 yan. Bababa lang yan, mga minamahal. Baka mga 1,500 lang yung sa atin dyan, mga minamahal. Back and forth, mga minamahal. Praise God. Pero maghanda tayo hanggang 2,000, mga minamahal. Amen? At hanggat maaari sa ating pagtungo doon, mga minamahal, magbaon na tayo ng ating pong mga kakailanganin. Amen? Para na rin sa atin yan, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, sa mga mauuna, kung gusto niyo pong makasakay pabalik, magpaalam po kayo, mga minamahal, para mapaglaanan tayo ng mauupuan. Amen? Pero magbibigay din po tayo, mga minamahal. At doon po sa hindi naman sasakay, halimbawa mayroon po kayong kausap, papunta lang doon yung sakay niyo, mga minamahal, mayroon kang kausap na pabalik, wala pong problema yan. Kayo po ang mag-uusap dyan, mga minamahal. Amen? Pero mga minamahal, kung hindi tayo magpapaalam na sasakay tayo, mamamasahe tayo ron, mauuna, at pagpauwi po, mga minamahal, sasabay tayo, dapat mas maganda yung may magandang usapan, mga minamahal, para mapaglaanan po tayo ng upuan. Amen? Praise God. At alam po naman natin, mga minamahal, na minsan may mga driver na ayaw ma-overload yung kanilang ginagamit na sasakyan. Amen? Praise God. Kaya hanggat maaga, mga minamahal, magpalista po yung mga sasama roon. Kung may bata po, mga minamahal, ipalista nyo po din, mga minamahal, para mayroon po tayong head count ng pagkuha ng ating pong mga sasakyan. Doon po sa mga hindi pa nakapagpalista, magpalista na po tayo, mga minamahal, kasi kukuha po tayo ng bus doon po sa dako ng tabako. Amen? Kaya yung mga taga-tabako, mga minamahal, pinagpala, mga minamahal, sapagkat doon manggagaling yung bus na ating pong sasakyan. Amen? Kung may mga kapatid po tayong sasama, pinagpalat, mayroon po tayong kapatid na galing doon na ating pong kapiling. Sa gabi pong ito, mga minamahal, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Praise God, hallelujah. Patuloy po, mga minamahal, yung panawagan natin dito, mga minamahal, na mayroon po tayong ginagawa dito sa Bahay Sambahan. Subalit, importante, mga minamahal, na tayo po'y makapag-alay ng pag-aayuno para sa nalalapit na 50-year church anniversary. At kung mayroon pong gusto na mag-volunteer, magpasabi lamang po kayo, mga minamahal, para maipagpalista po doon, mga minamahal. Amen? At sa dako ng pili, nag-umpisa na po, mga minamahal, yung paggawa ng ating Bahay Sambahan roon. Praise God, kung may makakatulong, mas maganda, mga minamahal. Amen? Praise God, para mapadali yung ating Bahay Sambahan doon, mga minamahal. Praise God, hallelujah. God bless you po, mga minamahal. Naway wala tayong nakaligtaan, mga minamahal. Amen. Praise Lord. Hallelujah. At sa darating na linggo, Holy Supper po, mayroon pong practice dyan, mga minamahal. Makapag-alay po tayo talaga ng pag-aayon. Amen. Tayo po tumayo ng lahat, mga minamahal, para po sa ating pansamantalang pag-iwaywalay. Ating beloved brother Jert, para po sa ating pansamantalang pag-iwaywalay sa gabi pong ito. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Iyon tayo manalangin ng minamahal sa pagtatapos sa awit. Opo, dakilang mapagpala namin Diyos, ang aming nasa langit sa matuwis, dakilang mapagpala ng pinakamamahal ng punong sus. Pinsan ng mamahal na po muli, maraming salamat po sa matagumpay na pagtatapos na yung banal na gawain sa araw na ito. Mahal na Panginoon midweek service, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat sa yung dakilang gabi patnubay pag-iingat, makarating na mawalhati ang bawat isa sa iyong banal na gawain at kami po'y makapagpuri sa iyong banal na kilat at makapangyarihang pangalan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa bawat yugto na iyong banal na gawain na kami yung sanamahan, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong napakatamis at banal na presensya, sa mga papuring awitin, patutupas salamat, pagkakaloob, lalo tigit sa pakikinig ng banal na salita, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pagkilos mo sa iyong buhay, mahal na Panginoon. Sa iyong pagwahiwalay, dalangin namin lubos dakilang gabay patnubay, pag-iingat sa bawat isa, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga uuwi, pag-ingatan mo, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga daraanan, sa mga may sakyan, pag-ingatan, mahal na Panginoon, at sa mga naglalakad,
pag-ingatan ng bawat isa, mahal na Panginoon. Hanggang sa makarating na mawalhati, mahal na Panginoon. At sa mga susunod na gawain, muli mo kaming idako, dalahin sa iyong malalagawain, mahal na Panginoon. Hallelujah. Upang sama-samang papurihan, parangalan, manalakil at mga pangirang pangalan. Ito po aming samot na lang in the mighty name of the Lord Jesus we pray. Hallelujah. Praise the Lord. We love you in the Lord, but our Lord Jesus.